Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Victor Wembanyama pwede nang maglaro next season. Alex Tuhey pinasaya ang Warriors, lumabas na ang tunay na laro. At Stephen Curry kaya pala kampante. Ito ang rason kung bakit tahimik ang Warriors sa off-season. Inihayag ni Victor Wembanyama, star ng San Antonio Spurs, na inaasahan niyang makakapaglaro na siya sa darating na NBA season matapos siyang ganap na maklear mula sa deep vein thrombosis sa kanyang balikat na ilang buwan na niyang iniinda. Ayon ito sa panayam niya sa French newspaper na L'Équipe na inilathala ngayong araw. Ayon sa isang taong pamilyar sa sitwasyon, kinumpirma rin ng Associated Press na natanggap na ng Spurs ang opisyal na balita na siya ay cleared na para maglaro. At maliban na lamang kung may hindi inaasahang mangyari, inaasahang makakasali siya ng buo sa training camp sa pagbubukas nito ngayong Taglagas. Nagsalita ang source ng hindi pinangalanan dahil hindi pa opisyal na inilalabas ng team ang impormasyong ito. Bagaman inaasahan na ng Spurs na makakabalik si Wemby sa simula ng season, ngayon lamang ito kumpirmadong inanunsyo. Opisyal na akong cleared na makabalik. Sa wakas, makakapaglaro na uli ako ng basketball kahit kaunti, ani ni Wembanyama sa L'Équipe, isang French sports daily. Ang pagkaka-clear niya ay nagpapahiwatig na ang kanyang uri ng DVT ay provoked o may tiyak na sanhi na nangangahulugang hindi ito sanhi ng genetic na predisposisyon sa pagkakaroon muli ng blood clot. Hindi pa inilalantad ng Spurs ang tiyak na detalye ng shoulder injury niya, ngunit mayroong uri ng DVT na sanhi ng pagkompres ng ugat sa itaas na braso ng isang tao ng tadyang o kalamnan. Sa nakaraan, napatunayang maaaring magamot ang ganitong mga kondisyon. Umamin si Wemby na natakot siyang baka hindi na makapaglaro ng basketball matapos matuklasang may blood clot sa kanyang kanang balikat noong Pebrero. Bagamat kinabahan siya, sinabi niyang ang karanasan ay naging daan para sa kanyang personal na pag-unlad. Naging Rookie of the Year 2 taon na ang nakalilipas, ay frontrunner sana para sa Defensive Player of the Year bago ang injury. Ngayon ay mas maganda na raw ang kanyang kondisyon, pisikal at mental. Bago ma-injure, nagtala siya ng pambihirang stats na tanging si Kareem Abdul-Jabbar lang ang nakagawa sa kasaysayan ng NBA. 5 buwan siyang hindi nakapaglaro at ngayon ay unti-unting bumabalik habang nagpapagaling ng balikat. Sa panahon ng kanyang pahinga, nagsanay siya ng Kung Fu sa isang Shaolin Temple sa China na inilarawan niyang isa sa pinakamahirap na pisikal na karanasan sa kanyang buhay. Sa sumunod na balita naman, ang ikatlong laro ni Alex Tuhey sa NBA Summer League nitong Lunes ang pinakamaganda niya sa ngayon habang tinulungan niya ang Golden State Warriors sa panalo laban sa Utah Jazz sa Thomas & Mack Center. Sa kabila ng mahina niyang simula, bumawi si Tuhey kahapon at nagpakita ng mas solidong performance sa loob ng 24 na minutong paglalaro. May 15 points, 5 rebounds, 2 assists and 1 steal. Pinakamahusay ang naging laro niya sa 3 sunod-sunod na posisyon sa pagtatapos ng unang half. Sa oras na iyon, may 2 puntos pa lamang siya at tila palaging nahuhuli sa laro. Isa na namang nakakadismayang half ang tila matatapos, pero sa huling 1 minuto ng first half, bigla siyang nag-init at nagpakitang gilas. 3 puntos ang lamang ng Warriors nang mag-turnover sila. Siningil ng offensive foul si Filipowski sa isang out-of-bounds play. Pagkatapos nito, binantayan ni Tuhey si Filipowski ng pisikal at agresibo. Tinapalan niya ito para makuha ang rebound mula sa isang mintis na shot sa kanto. Mula roon, siya na mismo ang nagdala ng bola sa kabilang court, lumusot kay Filipowski at na-foul habang tinatangka ang coast-to-coast layup. Sa susunod na posisyon, muli niyang binantayan si Filipowski sa labas ng arc, pero natalo siya at napilitang mag-foul. Bumawi siya sa kabilang dulo ng court, ipinakita ang kanyang pagiging point forward. Kinuha niya ang rebound mula sa isang sablay na shot, agad pinatakbo ang bola, pumasok sa paint laban kay Filipowski, nag-Eurostep, ipinasa kay Armstrong at pagkatapos ay agad pumuwesto, nag-spin sa baseline at tinapos ang play sa isang reverse layup. Mabilis siyang bumalik sa depensa at kinontest ang shot ni Isaiah Collier. Sa huling posisyon ng first half, bumalik ang bola sa kanya. Binakbakan niya si Cody Williams, gumamit ng hesitation move sa paint at muling hinarap si Filipowski. Sa puntong ito, parehong mental at pisikal na naig si Tuhey. Matapos niyang maipasok ang 2 free throws sa buzzer, kita sa former Duke star na si Filipowski ang pagkatalo.
Habang nag-aagawan sa rebound, binagsak si Tuhey ni Filipowski, ngunit agad siyang tumayo at kinumpronta ito, isang senyales ng kanyang determinasyon na makapasok sa NBA. Tinawag ang insidente bilang common foul. Bago matapos ang second quarter, nagtala si Tuhey ng run na nagpalamang sa Warriors ng 10 puntos sa halftime. Ayon kay Coach Lane Wilson, nahanap na ni Tuhey ang kanyang bilis at kumpiyansa sa laro. Sa second half, nagpasok siya ng mahalagang 3-pointers at isang circus layup na may kasamang free throw, nagtapos na may 6 sa 7 free throw line. Ang NBA Summer League ay kilala sa mga overreaction pero nagsilbing matibay na pundasyon ang ikatlong laro ni Tuhey. Ang 3 sunod-sunod na posisyon ay tila nagbigay sa kanya ng kumpiyansang matagal niyang hinahanap, isang malinaw na senyales na handa na siyang makibahagi sa mundo ng NBA. Speaking of Warriors, ang mundo ng NBA kabilang si Draymond Green ay nadidismaya sa kakulangan ng malalaking galaw ngayong off-season. Pero si Stephen Curry ay hindi pa nag-aalarma. Nakapanayam ng NBC Sports Bay Area na si Monte Poole ang superstar ng Warriors sa American Century Championship sa South Lake Tahoe, kung saan ipinaliwanag ni Curry kung bakit ayos lang sa kanya ang maging matiyaga at magtiwala sa front office ng Golden State sa kabuuan ng proseso. Maaaring magkaiba ang naratibo sa labas kumpara sa naratibo sa loob, sabi ni Curry kay Poole. Nag-uusap kami, may komunikasyon kami. Alam ko ang mga nangyayari sa puntong may malaking tiwala ako sa kakayahan naming buuin ang isang winning team para sa susunod na taon. Yun lang ang gusto ko. Ang pinakamalaking usapin para sa Warriors ngayong off-season ay ang tungkol sa restricted free agency ni Jonathan Kuminga na nananatiling hindi pa naaayos kahit halos 2 linggo na ang lumipas mula nang magsimula ang free agency. Kailangan ding tanggapin ng Golden State ang paglisan ng paborito ng mga fans na si Kevon Looney matapos ang 10 taon sa organisasyon dahil lumipat siya sa New Orleans Pelicans bilang free agent. Bukod pa rito, maraming katanungan ang bumabalot sa Warriors lalo na't may pait pa silang nararamdaman mula sa pagkatalo sa second round ng playoffs matapos ma-injure si Curry. Pero may pananampalataya siya at kahit na magiging co-assistant general manager na siya ng basketball program ng Davidson, hindi raw niya pangihimasukan ang trabaho ni Mike Dunleavy. Iba ang papel ko sa Davidson kumpara sa pag-akyat ko sa taas para gawin ang trabaho ng GM, biro ni Curry kay Poole. Pero maganda ang daloy ng komunikasyon namin. Hindi ako sumusobra sa limitasyon ko. Ito ang trabaho nila. Ito ang propesyon nila. Lahat tayo may kani-kaniyang papel para manalo at taon-taon may panibagong hamon. Kailangan mong lutasin ang puzzle na iyan. Maganda ang nagawa natin sa huling bahagi ng nakaraang season. Kailangang ipagpatuloy lang. At bawat isa ay kailangang ibigay ang kanilang pinakamahusay sa kani-kaniyang tungkulin sa buong organisasyon. Kung hindi nag-aalala si Steph, wala rin dapat ipag-alala ang iba. Tama ba?